Ako'y naguguluhan tulad ng hangin. Ako'y nawawala. Pait ng buhay. Okay, God's morning mga kapatid. Today is araw po ng Monday. Ngayon po March 16, 2026. At muli sa ating daily devotion ay tutungo po tayo sa talatang ito at bahaging ito ng Psalm 105 verse 1. At tayo po ay pag-uusapan po natin ang talatang ito at mamagatan po nating speak of His words, no? Bakit nga ba napaka-importante nito? A daily call to thanksgiving. At sa ating pagsisimula ay muli tayo po ay sasamahan ng ating partner para ho sa pagbabasa ng talata at pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga awit 105 verse 1. Dapat si Yahweh ating Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O Lord, maraming salamat Panginoon sa patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon sa proteksyon at kagalingan na ipinagkaloob mo sa bawat isa. At ganoon din po Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong pag-aaralan namin ngayong umagang ito, Panginoon. Samahan kami nawa ng iyong banal na Espiritu. Nang sa ganoon, Panginoon, ay lubusan namin itong maunawaan at tumimo sa aming puso at isipan at maibahagi din sa iba. Pangunahan po ang aming umaga ngayon, Panginoon, hanggang mamayang hapon, hanggang mamayang gabi, Panginoon, ikaw po ang manguna sa bawat isa sa amin. Nawa ikaw ang makita sa bawat salita, kilos, iniisip at ginagawa ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal at kagalingan na ipagkakaloob mo sa bawat isa na may sakit, Panginoon. Amin pong ipinapanalangin ang aming mga kapatid na mga nagdadanas ng sakit ngayon. At ganoon din po, Panginoon, ang kagalingan na ipagkakaloob mo sa bawat isa. Maraming salamat, O Lord, at ikaw nga po ang dapat mapapurihan sa aming pag-aaral na ito, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. At sa bahaging ito po ay sinabi nga rin po ng Amplified Version. Sabi doon, "Oh, give thanks to the Lord. Call upon His name. Make known His deeds among the people." No? At ito pong ating talata ngayon, ang Psalm 105, ay bahagi po ng tinatawag po na historical psalms, no, sa Biblia. Sinulat ito para ipaalala sa bawat mamamayan ng Israel ang mahabang kwento ng pag-ibig at paglalakbay nila kasama ang ating Panginoon Diyos. At nung panahon yun po, ang mga Israelita ay minsan nang naging alipin ng Egypt, no? At pagkatapos ay nakalaya sa pamamagitan ng mga milagro. At sabi nga ay pinanganuhan patungong sa lupain ng ipinangako sa kanila ng ating Panginoon Diyos. At ang buong Psalm 105 po ay puno ng mga kwento. Kung babasahin lamang po natin yan, mula ho yan sa buong talatang yan, ay punong-puno po yan ng kwento ng mga gawa ng ating Panginoon Diyos. At kung paano niya pinoprotektahan, pinapakain, at sabi nga ay pinapalakas, no, ang kanyang bayan kahit na sabi nga ay maraming pagkakamali. Ngayon, kahit na tayo po ay hindi mga Israelita at nasa taong ito ng 2026, saan mang sulok ng mundo tayo naroon, tayo po ay may mga sariling kwento ng paglalakbay na kasama ng ating Panginoon Diyos.
minsan na tayong nasa Egypt, alipin ng mga problema, no? Maaaring yan ay addiction, kahirapan, lungkot, o kawalan ng pag-asa. Yan po ang Egypt para sa ating buhay. Pero tulad po ng paglalakbay ng Israel, no, ang ating Panginoon Diyos ay patuloy na kumikilos at gumagawa ng anumang kabutihan sa ating buhay. Ang unang talatang ito po ng Psalm 105 ay hindi lang para sa mga tao noon. Ito po ay isang tawag na naririnig pa rin natin sa ngayon na pasalamatan siya at umasa sa Kanya at ibahagi sa iba kung paano niya binabago ang ating buhay. Yan po yung mga testimony ng ating buhay. Okay, so atin pong tunghayan at tingnan. Sa unang bahagi, ang sabi po doon, nung binasa natin sa Amplified Version, sabi din, "Oh, give thanks to the Lord." No? Sa Hebrew, ang salitang thanks o yung pasasalamat ay yada. No? Ibig sabihin po niya yada. Hindi lang po ito simpleng salamat sa isip, kundi it's a public acknowledgement ng kabutihan at biyaya ng ating Panginoon Diyos. Para po sa bawat mananampalataya o tagasunod na ating Panginoong Kristo, ang pasasalamat ay hindi lang po personal na gawain, kundi sabi nga tinatawag po itong communal, no? O ano po ba ito? Ito po yung parang pag-aalala, no, sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon Diyos para sa ating. Tulad ng pagliligtas ng Israel mula sa Egypt, na mababasa po natin yan doon sa Psalm 136, no? At isa po sa mga theologian, no, si John Calvin, no, ay isang kilala pong theologian noong 16th century. Ay siya rin po ay isang pinuno ng tinatawag po na Protestant Reformation, no. Siya po ay nagsabi na ang pasasalamat ay para ipakita na ang lahat ng ating biyaya ay mula sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Lahat po yan. No, hindi sa ating sarili lamang. Oh. Sabi nga po, ayon sa Kanya, ang anumang biyaya ay hindi lamang mga pisikal na bagay, kundi kabilang din ang spiritual na biyaya. Tulad po ng pagkilala natin sa ating Panginoon Diyos, pagliligtas at pagbabago ng ating puso. Yan po yung transformation sa puso natin, no, sa buhay natin. Tinuturo po niya na walang anumang bagay na maaari nating ipagmalaki bilang galing, no, natin o maaaring sabihin natin na nagmula sa ating sarili. Kahit na ang ating kakayahan, sipag o tagumpay. Sabi nga, ito po ay tila, no, na parang kung ating isipin ay mula sa atin. Pero sinasabi nga po ng ating theologian na si John Calvin na ang lahat ng ito ay ibinigay ng ating Panginoon Diyos. Lahat po yan ay mula sa Kanya. Kaya naman, ang pasasalamat ay hindi lamang pasasalamat dahil sa mga biyaya. Ito po ay pagkilala sa pinagmula ng lahat ng mabuti at ang pagbibigay ng karapat-dapat na papuri sa ating Panginoon Diyos bilang siyang nagbibigay ng lahat sa ating buhay. Bukod pa rito, no, sabi nga po ni Calvin na nagsasabi rin na ang pasasalamat ay nakatutulong sa atin na hindi ma-addict sa mga bagay na ibinibigay niya. Minsan kasi parang nagiging Diyos na natin, Lord, kung talagang totoo ka, bigay mo sa akin ito. Parang nagiging materialism na tayo, no? Na-addict tayo sa mga pagpapala ng mga bagay o mga material things. Sa halip na ituro natin na o sabi nga na ito po ay nagtuturo sa atin na tumingin mismo sa Diyos bilang ating pinagkakatiwalaan o siyang pinakamataas na kagalakan sa ating buhay. Minsan kasi ang ating focus pagka hindi natin nakikuha ang mga bagay, nawawala na tayo doon sa focus natin sa Panginoon Diyos. Ito po ay totoo na hindi lang sa isang lugar, kundi saan mang sulok ng mundo, kung saan may mga tao sumasamba sa Kanya, ang Diyos ay laging nandoon. Dumidinig po siya. At hindi lang sa mga material things na ating napapakinabangan o nakikita, siya kumikilos. Kaya nga po, ang katotohanan, ang lahat ng biyaya ay mula sa Diyos, ay hindi po nakadepende sa lokasyon, kultura o panahon.
dito po pinatutungkulan na ang bawat Kristiyano sa lahat ng dako ng mundo na umaasa sa Panginoon Diyos, siya po ay tapat at sapat sa bawat biyaya sa ating araw-araw. Sumunod na talata, sabi doon, call upon His name. Sa Biblia, sa Bible, ay ang pangalan ng ating Panginoon Diyos ay hindi lang label. Ito po ay kumakatawan sa kanyang karakter. Ibig sabihin, ang karakter niya, siya ay dakilang manggagamot, siya ay Elohim, siya ay Jehovah Rapha, siya ay El Shaddai, siya ay Adonai, siya ay Shekinah Glory, Yan po yung karakter niya, Ang karakter na siyang nagpapakilala kung sino ang ating Panginoon Diyos. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Banal na Espiritu. Sabi nga, ito'y kumakatawan sa kanyang karakter at sa bawat pangako na nakasulat, nakatala dito. Mga pangako na ating mga pinangahawakan, mga pangako na ating pinaniniwalaan, mga pangako na siyang nagtutulak sa atin upang mabigyan tayo ng lakas sa panahon ng ating kahinaan. Kaya nga, pagtatawag po tayo sa pangalan ng ating Panginoon Diyos, ibig sabihin ay humihingi tayo ng kanyang presensya at umaasa sa kanyang katapatan. Tulad po ng ginawa ni Abraham at ni Isaac na nagtayo ng dambana at tumawag sa pangalan ng Diyos. Yan po ay mababasa natin doon sa Genesis 12 verse 8 at Genesis 26 verse 25. Okay? Sahin po natin yun. Buhat doon nagtuloy siya sa barulan ng silangan ng Betel at huminto sa pagitan ng Betel na nasa kanluran at ng Ai ng nasa silangan. Nagtayo sila roon ng altar at sumamba kay Yahweh. 26, Genesis 26, 25. Genesis 26 verse 25. Nagtayo si Isaac ng altar doon at sumamba si Yahweh. At sinamba si Yahweh, tumigil sila sa lugar na iyon at humukay muli ng balon ang kanyang mga alipin. Yan. Doon po ay nagpapakita po na ang pagsamba mula ni Abraham at ni Isaac. Nagpapakita ng kanilang pangangailangan, na napagpapakita ng pagtugon din ni Abraham na doon sa mga pangako ng Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kapag tayo po ay humihingi ng tulong at nagdarasal mula sa saan man lugar tayo naroon, kung saan mang sulok ng mundo, tayo rin po ay umaasa sa kanyang katangian na makapangyarihan, at sa kanyang kabutihan. Kaya nga sa tuwing tayo ay saan man dako pumunta, maging tayo may nasa sasakyan, we praise Him, Lord. Di ba tayo nananalangin? Sumasamba tayo. Kaya nga, dito pinapakita po sa atin na ito ay isang bahagi sa buhay natin na huwag nating alasin ang pagsamba sa Panginoon. Saan masulok tayo ng mundo naroon. Maging tayo man ay nasa biyahe, nasa sasakyan, saan man dako. Ang pangako ng Diyos ay patuloy na sumasa atin. Kaya nga, doon sa sumunod na talata, sabi doon, make known His deeds among the people. Ito po ay missionaryong diin. Ibig sabihin na ipinapakita natin, tayo po bilang isang mananampalataya, na ipakita natin sa mundong ito. Maaring hindi tayo naunawaan ng mga tao. Maaring nakabase pa rin ang bawat tao ay hindi sila katulad natin o anumang religious na pinag-uusapan. Pero sabi, we need to stand firm. Kahit po nung panahon yun, di ba, ipinahayag ng Israel ang mga gawa ng ating Panginoon Diyos para ipakita sa ibang bansa na siya ang tunay na Diyos. Ngayon po sa New Testament, ito ay naging tawag na ipinapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Di ba? This is the Great Commission, Matthew 28:19-20. Ano po sabi doon? Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama
at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako ang laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. No? At yan po ang katotohanan niya. That is the Great Commission na dapat nating ginagawa. Ibahagi ang pangalan ng Diyos, Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Kaya nga po siya ay Trinidad, no? Trinity. Na siyang kasama natin. At ang deeds na ito po ay hindi lang mga milagro noong unang panahon. Kabilang po din dito ang mga pagbabago sa buhay ng bawat Kristiyano ngayon. Tulad ng paglaya mula sa adiksyon o pagbabago ng puso o transformation. Sa buong bansa man o saan mang sulok ng mundo, may mga taong kailangang marinig ang kwentong ito. Kaya nga, ito po ay mahalaga sa atin. Kung bakit po natin sasabihin, siguro tinatanong, bakit mahalaga ba ito sa atin? No? Una, para hindi po tayo makalimot. No? Yan ang kalabang-kalaban ng bawat tao. No? Pagka humihiling, nako, talaga naman, subasob na. No, yung para subasob talagang halos idapa na yung sarili, di ba? Pero pag nakamit na yung kanyang ipinapanalangin sa Diyos, wala na ulit. Parang ayahay, nalimutan na ulit si Lord. No? Kaya nga po sa sobrang bilis ng buhay ngayon, hindi lang isang lugar, kundi saan mang sulok ng mundo, madali po tayong makalimot. Kung saan tayo nagmula at sino ang nagbigay ng lahat ng ating kailangan. No, sabi nga ni Alexander the Great, di ba? Hubad tayo ipinanganak sa mundo at hubad din tayong mamamatay. No, wala tayo talaga eh. Sa katunayan, wala po tayo. Pero dahil sa biyaya at pagpapala ng Diyos, nag-provide siya sa atin. Maring iba-iba man ang ating pagkasilang. May mga ipinanganak sa nagintong sabi nga ay gintong golden spoon, talagang gintong kutsara, no? Pero ganun pa man, hubad pa rin tayo. Iba-iba man ang kondisyon natin, pero mapalad pa rin tayo dahil sa iba-ibang konteksto na meron tayo sa panahon natin ngayon. At ang pasasalamat ay nagpapaalala po sa atin na lahat ay mula sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin, di ba, ng Psalm 103 verse 2. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaligtaan mabubuti niyang gawa. Amen. Paalala po sa atin na huwag po nating kalimutan, no, ang lahat ng kanyang mga kabutihan. Ngayon siguro tayo ay medyo nagkakaedad na, no? Napasalamatan na ba natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin? At paano nga ba natin ito pinasalamatan? Sabi rin po sa atin sa Deuteronomy 8 verse 18, no? Na binibigyan din po ito. Sabi po doon, no? Deuteronomy 8 verse 18. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako at sa inyong mga ninuno. Amen. Sabi nga po, sa buhay nating ito, kung kaya nating pasalamatan siya sa maliit na bagay, kaya rin natin siyang pasalamatan sa malaking bagay. Ang lahat ng bagay na meron tayo ngayon ay nagsisimula po yan sa pasasalamat sa Kanya. Ano man ang meron tayo ngayon. Maaaring salat ka man sa salapi, pero meron kang kapayapaan. Maaaring marami ka man sa lapi, pero wala ka namang kapayapaan, o wala ka naman talagang tunay na happiness sa mundo. Ano ang silbi nito? Pero kung meron tayong Diyos, lahat yan ay magiging sapat at lahat po yan ay magkakaroon ng saysay. Sabi nga, hindi tayo kailanman nagkukulang o pagkukulangin ng ating Panginoon Diyos. Nagkukulang lamang tayo dahil tinitingnan natin ang iba na meron sila at wala tayo. Yan po ang dahilan kung bakit tayo nagkukulang sa buhay natin. Ano pa? Para manatili po tayong nakadepende sa Kanya.
Hindi tayo nakadepende sa mga tao na nasa paligid natin, kundi sa Kanya, sa ating Panginoon Diyos. Kapag tayo po ay tumatawag sa Kanyang pangalan, hindi tayo umaasa sa sarili nating lakas, kundi sa Kanyang kapangyarihan. Lalo na sa mga problema o hamon, no? Sa trabaho, sa pamilya, sa buhay, mula man sa mahalagaan na sabi nga ay na sa palagay nating mahalaga o hindi mahalaga. No. Ang pinaka mabuti po dyan, alam natin na meron tayong Diyos na makapagliligtas sa atin. Ano man ang ating kinaharap. Sabi nga po sa atin ang Joel chapter 2 verse 32 ay ito. At sa panahong iyon, ang lahat ng hinihili o hinihingi humuhingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas gaya ng kanyang sinabi. May ilang makakatakas sa bundok ng Sayon at may mga piniling liligtas sa Jerusalem. Amen. So sabi nga po doon, di ba? Ang sino mang tumatawag sa Panginoon o sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Linaw po niyan, no? Diyan sa Joel 2:32. At lagi din tayo pong pinaalalahanan, no, na lagi nating nababanggit sa tuwing tayo ay nag-God's morning. At huwag natin palampasin dahil maganda pong sabi nga ay ipaalala ito, no, sa mga taong nakalilimot. Mas maigi ng marindi tayo kaysa naman makalimutan natin. Ano? Kung yan po natin yun, Proverbs 3:5-6. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manahan sa sariling karunungan. At sa lahat ng iyong gawain siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin. Yan, naalala ko tuloy ang pagka yung tayo nagsasaulo, di ba, nung tayo nag-aaral. Rinding-rindi na sa atin yung ating kapatid, no? Kasi paulit-ulit na lang natin binabanggit, excuse me po, no? Trust in the Lord with all your hearts, no? Ganun din po sa atin ngayon. Bombahin natin yung mga sarili natin. Huwag tayo manghinawa, no? Sa salita ng Panginoon Diyos. No? Kaya nga, isang testimony rin in life, nung ako po ay, kami po ay bago-bagong mananampalataya, no? Yung aking po asawa, kada sasabihin sa akin na, paano na ito? Lagi ko na sinasabi, God will provide, no? Yan po yan. Testimony in our life po namin yan. Na nagpapaala na ilagay natin yung Diyos sa sitwasyon natin. Ipaalala natin kung sino siya sa sitwasyon natin. At kung paano natin siya pasalamatan. No? Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po sa atin na ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Ano pa? Para ibahagi po ang kanyang kabutihan. No? Ibahagi po natin. Dahil kung ang kabutihan ito ay naranasan natin, may babahagi po natin sa iba. Yung mga naranasan natin, maaring maging testimony po natin yan. Kung paano tayo iniligtas, kung paano tayo pinalakas ng ating Panginoon Diyos. Maraming tao ngayon nang naniniwala, o sabi nga ay, maraming tao ngayon ang naniniwala at marami rin po taong nawawalan ng pag-asa. Dalawang bagay po sa tao na ating na nakakahalubilo sa mundong ito. At kapag po tayo ay nagsasabi ng mga ginawa ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay, maaari po silang maimpluwensyahan na maniwala rin sa ating Panginoon Diyos. Parang pagkukwento lang ng istorya. Pero ito po ay isang istorya na makapagbabago ng buhay sa lahat ng dako, sa bawat mga taong ating nakakalubito. Sabi nga sa atin ng Psalm 107 verse 2, ay ito po. Lahat ng niligtas tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri mga tinulungan upang sa problema'y sila'y magwagi. Amen. Kung ikaw ay natulungan ng ating Panginoon Diyos, pahayag natin siya. No? Huwag po natin siyang ikahiya. Kung tayo ay pinalakas niya sa gitna ng ating kahinaan, sakit, karamdaman, pero nagpapatuloy ka, purihin natin siya. Bakit? Kasi that's how we defeat the enemy in our life. Sabi nga, ihayag ninyo ang mga gawa ng kanyang kabutihan at ang mga dakilang kaganapan para sa mga bawat tao. Si Pablo, di ba? Pinaalala rin po niya yan
no? Na kung lahat na lang na kapag ikaw ay nabigo ay hihinto, wala nang makakapangaral, di ba? Kaya sabi nga po ni Pablo do sa John 10 verse 14 na ito. Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral sa kanila? Amen. So yan po mga bagay kung bakit po natin kinakailangan magpasalamat at kung bakit natin kailangan gamitin din ang bawat buhay natin bilang buhay na saksi ng ating Panginoon Diyos. Kaibigan, kapatid, kapamilya, ngayong umaga, sa aking pagtatapos, hindi po ito basta-basta utos o payo. Ito po ay isang pagkakataon na muling makipag-ugnayan tayo sa ating Panginoon Diyos na nagbigay sa atin ng lahat ng mabuti. Minsan, tayong sabi nga ay nahuhuli sa bilis ng buhay. Nagmamadali para makamit ang mga pangarap. At minsan ay iisip nating sarili ko ito, sipag ko ito. Pero tandaan natin ang mga salita ni John Calvin. Lahat ng ito ay mula sa ating Panginoon Diyos. Kapag ikaw ay nagsasabing, salamat Panginoon, hindi mo lang sinasabi na siya, kundi binubuksan po natin ating puso para makaramdam ng kanyang presensya. Kapag tayo ay tumatawag sa kanyang pangalan, hindi tayo nag-iisa sa mga problema natin. Tayo po ay umaasa sa isang Diyos na mas malaki pa kaysa sa lahat ng hamon na kinaharap natin. At kapag tayo po ay nagsasabi ng mga gawa ng ating Panginoon Diyos o ginawa ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay, ito po ay sineshare natin sa iba. Hindi lang po tayo nagkukwento, kundi tayo po ay nagdadala ng pag-asa sa mga pusong nalulungkot at nawawalan ng lakas. Hayaan po natin na baguhin tayo ng bawat salita na ating napakikinggan at sa napakinggan natin ngayon. Magsimula po tayo sa ating pananalangin ng may pasasalamat. Tawagin po natin siya o ating Panginoon Diyos sa tuwing siya kailangan natin. At huwag nating itago ang kanyang kabutihan. Ibahagi po natin ito sa lahat ng tao na ating nakakasama. Pamilya, kaibigan, kapitbahay, o sa atmang sulok ng mundo sa bawat tao na ating nakikita, nakikilala. Dahil sa anumang sulok ng mundo, tayo naroon, ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay naroon para sa atin. At kapag hinahayaan nating mamuno ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay, makikita natin na ang pasasalamat, pananampalataya, at pagbabahagi ay hindi lang gawain. Ito ay magiging paraan ng ating buhay. Mga kapatid, sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan, atin pong yakapin ang tawag na ito at hayaan nating baguhin tayo ngayon ng ating Panginoon Diyos magpakailanman. Amen. At ngayon naman, tayo po tutungo sa Venice Reflection. God's morning. God's morning muli mga kapatid. Dito po ay ating natutunan ang mga bagay na dapat nating isaalang-alang, lalo na ang pasasalamat natin sa Panginoon. Dapat nating pasalamatan at papurihan ang Diyos. Ito ay hindi isang utos lamang, kundi dahil tunay nating nararamdaman ang kanyang pag-ibig at katapatan at kabutihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Bilang mga iniligtas na anak niya, natural lang naman na ibigay natin sa kanya ang nararapat na papuri at ibalik natin ang pasasalamat na ginagawa niya sa buhay natin. May lakas ang pangalan ni Jesus, hindi lamang ito basta pangalan. Sa pamamagitan ng pangalan niya, nakakausap natin ang Diyos Ama at nararamdaman natin ang kanyang presensya. Maaari tayong humingi ng tulong sa kanya kapag kailangan natin. Hindi sa pamamagitan po ng panalangin, kailangan po natin siyang pasalamatan. Hindi lang po kaya tayo nananalangin ay tayo
may hinihingi. May hinihingi sa kanyang pera. Huwag po tayo humingi ng pera sa kanya. Ang hingin po natin sa kanya ay vision, wisdom, favor, at right environment, strategy, at right people. Sa pamamagitan po ng mga nabanggit na yon, tayo po ay mabibigyan ng ating Panginoon ng tamang direksyon sa ating mga kinakaharap na Amen. sitwasyon, sapagkat sa lahat po na nabanggit na yon, kung ano man po ang ating problema, ano man po yung ating sitwasyon ngayon, tayo po ay makakaahon sapagkat ibinigay sa atin ng Panginoon yung mga nabanggit na yon. Hindi po yung pera. Yung pera po, to follow na yun kung talagang Pagkakaguluhan lang yan. kung talagang pinagpala ka ng Panginoon, sapagkat ang napakaganda pong hingin natin sa ating Panginoon ay yung yung vision, wisdom, right people, right environment, at values. Kaya po, kailangan nating ibahagi din ang mabuting balita at ikwento sa iba ang magagandang gawa ng Diyos. Ito po ay kasama ng pagbabahagi sa kagaya ng pagbabahagi sa atin ng papaano tayo iniligtas ng ating Panginoon. Sa dati tayo ay makasalanan, pero ngayon makasalanan pa rin naman tayo, pero nababawasan. Kasi alam natin or aware tayo na tayo ay nagkakasala, sapagkat kung tayo ay hindi aware na tayo ay nagkakasala, patuloy nating gagawin. Pero kung aware tayo, mayroong Holy Spirit na nagpipigil sa atin na wag nating gawin yon sapagkat tayo magkakasala, ay mas mabuti po yon sapagkat naiiwasan natin ang mga bahagi yon. Ang mga karanasan natin ay sa ating Panginoon, kung ano man yung mga ibinigay sa atin ng ating Panginoon, yung mga testimony natin na talagang gumagawa or kumikilos ang ating Panginoon sa buhay natin, ibahagi po natin sa iba, sapagkat mayroon pong iba na same, hindi naman pareho kayo, pero similar doon sa iyong pinagdaanan. May magkakaroon sila ng karunungan na kung ikaw na pagtagumpayan mo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ang mga pinagdaanan mo, ganun din sila. Magkakaroon sila ng hope, ng pag-asa na malampasan lahat ng mga pagsubok na kinakaharap nila sa ngayon. Dapat tayong umasa sa katapatan ng Diyos tulad ng pagtupad niya sa mga pangako niya sa mga tao sa Israel. Tutuparin din niya ang pangako niya para sa atin. Ang mga salita sa Biblia ay totoo at pwede nating ibatay ang buhay natin dito. Tandaan po natin ang mga gawa ng Diyos. Kapag nahihirapan tayo o nagdududa, isipin natin kung paano niya tayo tinutulungan at iniligtas. Binibigyan niya tayo ng lakas at ipinapaalala na hindi tayo nag-iisa sa ating pananampalataya. Naandyan ang ating Panginoong Jesucristo upang gabayan tayo at ituro ang tamang landas papunta sa ating Panginoong Diyos. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. So, praise God, mga kapatid. Ngayon naman po, tayo ay tutungo sa ating sabi nga po ay mga kapatid paya online. At sa ating pagbati, ay batiin natin ang Rianzares family mula po dyan sa Makati, dito po sa unahan natin, kasama po natin si Sister Babes. Pagaling ka, Sister Babes, at palakas, at pagbati rin natin sa buong family kay Kuya Ramil at sa inyong mga anak. Isang pagpalang umaga po sa bawat isa sa atin yan. Yan, at regards sa lahat dyan. At kasama rin po natin mula po sa Bulaking Chaong, pagbati natin. Yan, sa pamumuno dyan ni Kuya Chris, Nay Gloria, Nay Marta, at sa lahat dyan, pagaling, Nay Marta, at saka Kuya Chris, pagaling, at sa bawat nararamdaman, yan din kay Nay Gloria, Nay Gori, See you later sa ating Bible study. Tayo po ay Genesis chapter 37,
Yan, at kung sino man po ang gustong sumali, no, ay via online naman po ito. Mamaya pong alas 8 ng gabi. No, welcome po kayo. At tayo po ay magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Nasa Genesis chapter 37 na po tayo. At kung gusto niyo po sumali, ay basahin niyo na po para po mamaya sa ating pag-aaral. No? At tungo naman po tayo, no, sa Barangay Concepcion. Kasama po natin ang ating kapatid, kumpare, yan, kaibigan, yan, ang Tanyo family. Yan, kasama natin si Paring Arthur, no? Siyempre, batiin na rin natin si Kumaring Carmelen. At siyempre, ang aming mga babies yan, si Pau at si Jolene, no? At magbati na rin natin dyan sa ating inaanak dyan, kay Tyron at kay Janessa. Yan, isang pagpalang umaga sa atin dyan. At siyempre kay PB, no? At saka kay Ate Olet, no? Yan. At yan, kasama rin po natin ngayon sa mga oras na ito ang Patual family mula po sa Villa Escudero. Isa mapagpalang umaga po at pagbati na rin natin sa Dalangin family dyan kila Ate Lisel, no, at sa lahat ng dyan, ng mga kaibigan po natin. Isa mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan sa Villa Escudero. Yan. At yan. Yan. Pakisama din po sa prayer si Mean Bosico. Patuloy po siyang lumalaban sa sakit niya. Inalibas na po siya sa ospital. Sige po, at pagpa-pray din po natin. At mamaya po ako itatawag after nito na Martha, no? At alamin po natin yan. Okay. So, at tungo rin po tayo sa yan. Sabi, okay. Nasa health serve daw si Nanay Winnie. Laboratory si Louie. Yan. Okay. So, pag-pray din po natin. Nasa Los Baños pala si Nanay Winnie. Okay. Sa health serve. No? At pagbati rin natin. Tuloy-tuloy tayo sa pagbati natin. Diyan sa Santa Rosa, Laguna. Siyempre, pagbati ko sa aking magandang nanay. Yan, siyempre, pinakamagandang nanay. Yan, ang aking nanay Corazon, Gano Mercado. Siyempre, yan. At siyempre, pagbati na rin natin sa aking anak na si Casey. Siyempre, sa aking kapatid, kay Caroline, no, sa aking mga pamangkin, kay Princess, kay Shai, kay Jello, kay CJ, at kay Baby Sian. Yan, ingat sa pagbabike. Yan. Okay. 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 Sino pa? Yan. At kasama rin po natin dito ang ating kapatid, si Brother Chris. Yan. Samson Chris, no? Yan. God's morning and thank you, Lord, for another day. Amen. Yan. At yan. Pagbati rin natin sa mga anak ni Kuya Chris, sabi niya dito siyempre kay Ian, kay Mark, Anthony, kay Jerome, kay Julius, no? Yan. Pag-iingat, no, para sa kanilang nasa gitna ng gera, no? At kasama na rin natin siyempre si from Israel, no, bago matulog ito, ang ating kapatid na ito si Sister Maria Pe, no? Ang may bahay ng ating kapatid na si Brother Ian, no? Para na parehas na naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Yan, purihin ng Diyos sa inyong mag-asawa at sa inyong mga anak, no? Sa inyong dalawang magagandang anak, no? Future doktora. Yan. Yan. At pagbati natin yan sa ating kapatid dyan kay Sister Maria Fed, Brother Ian mula sa Israel at Jimmy sa Bulacan, Chao. At pagbati rin po natin sa ating kapatid na nasa Bacolod, no? Si Kuya George Pios, yan. At yan din po. Yan, nabati ko na rin aking kapatid kanina. Yan, at pagbati rin natin, no? Kay Bernard Castillo Mandigma, ingat kayo dyan, no? At wait lang ng konti tayo, no? At kailangan lang natin tumayin. Yan. Yan. At
Yan, sabi nga dito ni Sister Babe sa kanyang comment, tunay po natututo at nalulugod ang ating Panginoon kapag tayo ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon at nagagalak na ipagsigawan natin ang kanyang kabutihang ginawa sa ating buhay sa araw-araw. Gusto niya na ipakita natin na siya ang Diyos na buhay na laging nag-iintay at gumagabay sa atin. Lahat ng blessings ay dapat ipagpasalamat paggising pa lang hanggang sa ipakita natin ang ating mga mata o ipikit ang ating mga mata sa pagtulog. Dapat ipasalamat ang lahat ng blessing at kabutihan ng ating Panginoong Hesus. Yan, sa ating buhay. Purihin natin Panginoon Diyos na sa buhay mo, Sister Babes. At yan, kasama rin po natin ang Biray family, no? Siyempre, kasama natin si Mike, no? At siyempre, pagbati na rin natin ng advance happy birthday para kay Ellie, no? Isang mapagpalang umaga, no? At happy birthday, no? Sa ating kapatid, no? Future attorney, no? Elijah Biray. Ayan, sa mapagpalang umaga sa inyo, sa Biray family, sa inyong mag-asawa, kay Sister Grace, no, at Brother Mike, isang kagalakan na lagi rin nating nakakasama dito sa ating God's Morning. Yan, pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos mula dyan sa Bae, Laguna. Yan po. Okay. Tuloy-tuloy po tayo at pagbati rin natin sa ating kapatid from USA, no, Seattle, Washington. Kasama po natin si Nurse Abigail at pagbati natin sa buong Dao family na lagi rin nating nakakasama, no? At purihin ating Panginoon Diyos sa isang buhay. At kasama rin po natin ating kapatid, no, si Ralph, no, si Rafael Freyo. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, at purihin ang Diyos sa iyong buhay. Ayan. Sama po natin ito si Ralph at pagbati na rin natin sa kanyang may bahay at sa kanyang mga anak, no? Kay Milka, yan, isang mapagpalang umaga sa inyong buong pamilya, no? At sa buong Ilagan family. Yan, at kasama rin po natin yan yan salamat sa stars, brother Rafael, no? Thanks for, yan. Okay? That's all. Mukhang lahat ay nabati na rin natin. At mga kapatid, dyan po tayo magtatapos at sa ating pong pagsama po sa atin dito sa ating God's Morning at sa mga kapatid natin na manunood via replay, nawa tayo po ay napagpala ng ating Panginoon. At sa atin pong tinalakay na ito mula po sa Psalm 105 verse 1, no? Speak of His works, a daily call to thanksgiving. No? Tandaan po natin na sa bawat araw, oras, panahon, saan mang lugar tayo naroon, lagi natin kasama ang Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, wag po natin kalimutan na pasalamatan siya sa bawat bahagi ng ating buhay. Nawa, tayo po ay napagpala ng salitang ito. At sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, Banal na Espiritu na siyang naggagabay at nagtuturo sa amin. And we acknowledge, Lord, na Ikaw ang tunay na guro na siyang nagtuturo sa amin. At Lord, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at sa iyong pagpapala sa aming buhay. Tunay, Panginoon, na ito'y paalala sa buhay namin na huwag po kaming manghinawa ng pasasalamat at pagtuon sa iyong karakter na nangyayari sa aming buhay sa bawat oras, bawat minuto, na ikaw na ang Diyos na hindi nagpapabaya at patuloy na nagtuturo, naggagabay sa amin. Kaya Panginoon, sa bawat kabiguan, Lord, dalangin po namin Panginoon na bigyan mo kami ng sapat na lakas upang makita namin ang iyong ginagawa, hindi ang kabiguan sa aming buhay, kundi ang iyong probisyon, ang iyong direksyon na siyang gumagabay ng lahat sa aming buhay. Kaya Panginoon, sa yugtong ito, kami po ay nagpupurit nagpapasalamat dahil minsan, Panginoon, yung aming mga panalangin hindi mo tinutugon kasi alam po ninyo na maaari kaming mapahama. Kaya salamat, Panginoon, dahil ang tinutugon mo, Panginoon, ay kung ano ay kabubuti para sa amin. At sa yugtong ito, kami po ay nagpapasalamat para sa mga kapatid namin. Panginoon, na narito ngayon, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa at patuloy na gabayan at patuloy, Panginoon, na
pagkalooban ng biyaya ng naayon, Panginoon, sa iyong kalooban. Lord, sa bawat desire ng bawat isa, sa bawat sakit ng karamdaman, kay Kuya Chris, at sa lahat ng mga nabanggit, kay Ate Marta, nang yun po ay may trangkaso, ganun din kay Sister Babe, so Lord, at sa lahat ng hindi man namin mabanggit, O Lord, ay Lord, na may karamdaman. Kami po, Panginoon, ngayon pa lang ay pinasasalamatan na namin dahil ang karakter mo ay ikaw ang tunay na kagalingan. Ikaw ang Jehovah Rapha na siyang kagalingan sa aming buhay. Kung ang sino man, Panginoon, ay dumadanas ng depression, anxiety, Lord, naniniwala po kami na mas makapangyarihan ka sa lahat ng ito. Mas makapangyarihan ka sa anumang karamdaman, sakit, at ang tagumpay ay ikaw. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong probisyon, sa bawat pangangailangan ng bawat isa. Lahat po ng ito, Panginoon, ay tinutugunan mo. Dahil ikaw yung Diyos na makapangyarihan. Turo mo po sa amin, Panginoon, ang pagkakaloob ng understanding, O Lord, sa lahat ng bagay upang magtiwala kami sa gitna ng anumang paghihirap, sa gitna ng anumang pag-iintay, pagtitiis. Turuan mo kami, Panginoon, na magpasalamat sa gitna ng mga ito. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy po ang aming pasasalamat, O Lord, sa patuloy mong paghubog sa bawat isa sa amin. At idinadalangin din po namin, Panginoon, na sa gawain mamayang gabi, O Lord, sa aming pagtalakay ng Genesis 37. Lord, pangunahan mo kami. Lord, nakatulad ng pangunguna mo sa araw na ito ngayon, ganun din, Panginoon, nais po naming maranasan, marinig ang iyong tinig at bigyan kami, Panginoon, ng bukas na puso at pag-iisip upang maunawaan namin ang bawat salita na nagmumula lamang sa iyo, hindi po sa aming sariling kakayahan o karunungan. Muli, salamat po, Panginoon, sa yugtong ito. Ikaw po ang aming pinupuri sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. And this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout. The shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Ngunit sa oras ng pagsubok, tila wala ng paraan. Aking tatawagin ang ngalan mo, Jesus. Tulungan mo ako. Problema lang yan, kayang lampasan. Pagkasama ko'y Jesus, di ako bibitaw. Kahit marigat, aabot sa pag-asa. Sa piling mo, Panginoon ko, lahat magkakaya. Sa bawat hamon, may dahilan ka. Tapusin lang natin yung kanta. Ganda eh. Sumakto siya. Ikaw ang bahala, ikaw ang bikila, ikaw Jesus. Sa problema ko ang sagot, ngunit sa oras ng pagsubok, at tila walang paraan. Aking tatawagin ang ngalan mo, Jesus. Tulungan mo ako. Problema lang yan, kayang lampasan. Pagkasama si Jesus, di ako bibitaw. Kahit mabigat, aabot sa pag-asa. Sa piling mo, Panginoon, lahat magkakaya. Di ako patitinag, di ako patitilan. O Jesus, ang ngalan mo, ako ay magiging matatag. Problema lang yan, problema lang yan. Sa'yo'y